Good evening, Shepherd's Heart. Tayo po sama-sama sumamba, magpuri at tumakila sa ngalan ng ating Panginoong Diyos sa gabi nito. Hallelujah. Let us sing to the Lord. Ang hilig mo ay aking hanap-hanap sa gitna ng bawat takot at paghihirap. Sa kabila ng aking pagkukulang, katapatan mo, O Diyos, tanging lang. Sa puso at damdamin, ika'y mananatili, walang hanggan ang alay mong pag-ibig. Natagpuan ang iyong pag-ibig na dakila, doon sa krus ako'y iyong pinalaya. Jesus, ako'y aawit nang walang hanggang pagpupuri, ang puso ko'y sa'yo iaalay. Let us continue to worship the Lord. Panginoon, ikaw ang kahagapay, kabutihan mo sa aking di nagsusulang. Panginoon, ikaw lang ang kailangan, magpakailanman sa'yo ako'y mananahan. Sa puso at ang damdamin, ika'y mananatili, walang hanggan ang alay mong pag-ibig. Natagpuan iyong pag-ibig na dakila, doon sa krus ako'y iyong pinalaya. Jesus, ako'y aawit nang walang hanggang pagpupuri, ang puso ko'y sa'yo iaalay. Hallelujah. Purihin ka, Diyos, sa gabi nito. Praise you, Jesus. Hallelujah. Patuloy po natin ang wika ng ating Diyos. Katapatan mo, O Diyos, tunay at dakila, ang pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay sa aming puso, sa aming buhay. Papurit pagsambay iaalay. Bukas noon iyon magpakailanman, luwalhatin ka. Katapatan mo, O Diyos, tunay at dakila, ang pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay sa aming puso, sa aming buhay. Papurit pagsambay iaalay. Bukas noon iyon magpakailanman, luwalhatin ka. Pa
Isa pong magandang gabi mga minamahal at tayo po ay dumako sa series ng Ecclesiastes chapter 6 verse 12 po. Sa Tagalog po babasahin ko mga minamahal. 6:12. Sino ang nakakaalam kung ano ang mabuti sa taong nabubuhay sa maikling panahon at pagkatapos ay mawawalang tulad ng anino? Sino ang makapagsasabi kung ano ang mangyayari pagkamatay niya? Uulitin ko po, sino ang nakakaalam kung ano ang mabuti sa taong nabubuhay sa maikling panahon at pagkatapos ay mawawalang tulad ng anino? Sino ang makapagsasabi kung ano ang mangyayari pagkamatay niya? Alam niyo po, ang sabi ni Corrie ten Boom, if Satan cannot make you bad, he will make you busy. If Satan cannot make you bad, he will make you busy. At ang nabibiktima po ng maraming ito ay yung nagsasabing sila ay nasa Panginoon, sila ay nasa pamilya ng Panginoon, sila ay nasa pananampalataya. Ngunit habang nabubuhay sa sanlibutan ito, kung hindi tayo mag-iingat, at isa sa mga palaso o means dart ni Satanas ay, if he cannot make you bad, he will make you busy. At sa kaabalahanan ng buhay na ito, madalas marami ng mga tao ang nakalimutan na ang Diyos. Ang kanilang paglilingkod sa Diyos, ang kanilang mga spiritual gift na dapat sanang ipinagkakaloob sa Diyos, ang kanilang tinatawag na panahon ng pagsamba sa Diyos, ay kadalasan nalilimutan na ng tao pag siya ay naging busy. Nalilimutan na pag naging busy ng mga tao ang Diyos. Gustong ipaalala sa inyo ng Book of Ecclesiastes that life is short. Sa inyong kaabalahanan sa buhay na yan ay temporaryo. Sa inyong pagpapagal sa buhay na yan, na ang Diyos din naman ang nagbigay ng talino nyo na yan, ng trabaho nyo na yan, ng hanap buhay nyo na yan, na kinakabahan ka pag nawala yan sa buhay mo. Ang kinakaabalahan mo, kadalasan naman connected yan sa mga resources ng buhay. Gusto kong sabihin sa inyo na gusto ng kaaway na maging busy ka upang makalimutan mo ang Diyos. Kaya napakasarap kung ang buhay mo ay laging nakakaalala kung ano ang itinatawag ng Diyos sa tunay na pagkakatawag sa mananampalataya. Ecclesiastes 6:12, life is short, it fades away like a shadow. Yan. Alam nyo, pag bata po tayo, pag may kapusukan pa tayo sa ating mga puso, pag may mga gusto pa tayong maraming marating at ma-achieve at magawa sa buhay na ito, katulad ng gusto kong mag-asawa, katulad ng gusto kong magtrabaho, katulad ng gusto kong gumanda ang karir ko, gumanda ang future ko, gusto ko pang makita mga apo ko. Minsan, pag nalinga tayo at hindi tayo aware, Satan is very effective in making you busy that you neglect and forget God. Kaya sana, pag mayroon pang nangangaral sa inyo at mayroon pa kayong iglesia na nagtutuwid sa inyo, na wag malingat o wag madapa sa buhay at makita mo yung what really matters in life, ay talagang unahin natin na makita ang mahalagang bagay sa buhay. Ano pa kaya ang matitira sa Diyos sa kaabalahan ng buhay mo? How many years na nag-spend ka sa iyong buhay without giving your maximum to your God? Who is the sovereign God, who is the supreme God, who is the creator of the universe, who is the source of everything, who is the one who gave you life, at siya ang nanging dahilan, humihinga ka, we exist because He allowed the oxygen in the air, at marami tayong katwiran sa Kanya. I am busy, O God, I have no time in reading, no time in attending, no time in a discipline spiritually sa buhay ko, sapagkat busy nga po ako. Hindi ba nagtatagumpay si Satanas sa buhay mo? That he is making you busy. And then,
now you are neglecting God. Ituloy natin ito sa susunod na video, mga minamahal. Hindi nyo napansin na pagka ang tao ay nagkakaedad ay nagiging sentimental? Gusto niya ay merong reunion, kumari ang pamilya niya. Pag nagkakaedad na ang tao at malapit na sa alas 4, alas 5 ng buhay, gusto ng tao na makapaglingkod sa Panginoon, maipul blast niya ang sarili niya. Gusto niyo po bang mangyari pa sa inyo ito na nasa huli yung tinatawag na paghahabol, regrets, na sana nung bata pa ako ay marami na akong panahon sa Diyos at naniniwala naman ako ang Diyos na magbabalanse ng aking family, career, job. Pag inuna ko siya, He will add everything into my life. But suddenly, nagagawa na lang ito ng marami. Pwede nating sabihin ito pag tayo magkakaedad na. Kaya nga habang kayo'y bata pa, nakita niyo Ecclesiastes chapter 12, in your youthful years, di ba, remember God. Remember your Creator. Nalulungkot po ako dahil maraming tao akala nila ay spiritual na ang pagiging abala sa buhay. Yung maraming ginagawa sa kanilang career, sa kanilang edukasyon, at no time to really fight and to have the battle to really, kung ano, what really belongs to God ay ipagkaloob nila. Diba? Ipagkaloob natin sa Diyos kung what really belongs to Him, the highest priority, the highest worship. The worship itself ay para talaga sa Kanya. The glory that belongs to Him. And minsan nasa huli na ang pagsisisi. Pagka tayo ay nagkasakit, na aksidente, kahit minsan bata pa, kinukuha na ng Panginoon. Hindi lagi tayong sure na tatanda tayo. Napakaraming youngs at 50s, 40s, 30s ay kinukuha na ng Panginoon. Dapat po ay walang masayang sa pinahiram ng Diyos sa inyo. Bata ka pa lang, nawa, pakinggan mo ito sa inyong mga magulang. Iparinig nyo ang mensaheng ito sa inyong mga anak. Baka malingat that Satan is keeping them busy. That's why they neglect and forget God. Nawa, ang pinahiram ng Diyos na buhay ay malubos mo para sa Kanya, maisulit mo para sa Kanya. Sa umagang ito, ay nais kong sabihin sa inyo ang reflection dito sa Ecclesiastes. Maiksi lang nang gusto kong sabihin sa inyo. Para yung time natin ay talagang we will make the most of our time. Nakatulad dito sa sinasabi Ecclesiastes 6:12. Make a deep reflection. Yan po, make a deep reflection. Turuan natin ang ating mga anak, baka na hindi sila nakakita ng magandang halimbawa sa atin, na ipagkaloob sa kanila ang patungkol sa Diyos. Kaninang umaga, ngayong araw na ito, kinausap ko ng masinsinan sa kotse itong aking bunsong anak. Nagbabasa ka baka ako ng Bible? Talagang binabasa mo baka ako yung Bible? Talagang inurirat ko ng inurirat, tinanong ko ng tinanong. Ilang ka ako maipapamana ko sa iyo? Na talagang darating ang panahon pag naging ikaw ay spiritually matured at alam mo ang mga bagay na tama at mali at manggagaling sa Biblia yan. Alam mo ang pagpapamilya, alam mo ang pagtatrabaho na inuuna ang Diyos, mauunang makuha mo yan pag nagbasa ka ng Biblia. Talagang inalam ko ng malalim na malalim kung nagbabasa sa hindi. At yung kanyang mga confession sa akin ay sinabi niya. Hindi ako nagkukulang magpaalala niyan kahit kaharap pa yung kanyang ina. Kasama na rin yung kanyang ina na mayroong kasamang pangaral na pinapaalalahan kung baka sila ay busy na. Baka anak, busy ka na sa pag-aaral na wala ka ng panahon sa Diyos. Walang kwenta at walang patutunguhan. Vanity ang lahat ng iyong pagpupursige kung hindi mo rin uunahin ng Diyos. It will go into this temporary world. Matatapos at matatapos yun. Ngunit yung mga records dito patungo sa buhay na walang hanggan, sa ikalawang buhay, ay tunay na hindi tayo makapag-iimpok o makapag-i-invest sa buhay na walang hanggan. Anak, pag yan ay pinabayaan mo. So, this message ay hinahamon ko kayong may mga edad na check up yung inyong mga anak, ang inyong mga apo, ang inyong mga mahal sa buhay. Ikaw mismo, ang iyong sarili. Are you making the most of time? Are you maximizing your time in this end of days, in this end times, to give time to God?
Ituloy po natin ito sa susunod na video, mga minamahal. Pag-usapan natin yung tinatawag na minimize living seriously pondering the broken things of this world. Doon mahalaga na inaalala natin we live in this broken world, pero wag kang mag-dwell doon. Ito yung sinasabi ng Ecclesiastes. Kaya nga may binanggit niyan, you drink, you marry, figure of speech, hindi sabihin araw-araw mo gagawin yan. You drink, marry, and you will eat. Ibig lang sabihin yun, i-minimize mo to live in a painful life, in a sorrowful life. Alam mo, ang buhay na ito, full of struggle, full of friction, full of pressure, full of shortcoming. Kaya kung magpo-focus ka pa rito, halimbawa, magbibigay ako ng example sa inyo, 60 years ka lang halimbawa mo buhay, yung 8 hours nito, tulog lang, i-google nyo doon a day, tapos ang talagang ang lalabas dito, makikita mo, 20 years kang tulog dito sa 60 years na ito. Paano natin yung 40 years? Kakain ka pa, magtatrabaho ka pa, magpapamilya ka pa. Hindi na natin i-dwell dito. Ang gusto lang ng Panginoon dito, kung maaari yung magkaroon, di ba ang ganda ng ilustrasyon ng tinatawag na anesthesia para may relieve tayo sa sakit ng ngipin. Napakahirap bunutan siguro ng isang dentista kung walang anesthesia sa panahon natin ngayon. Yun ang ibig sabihin ni Haring Solomon na huwag ka mag-dwell doon. Kung maaari yung may reality ng tinatawag na broken things in this world, yun ang i-minimize mo. Ang conclusion niya kasi dito, in a while, babanggitin ko sa inyo, ang i-maximize ninyo ay yung Diyos. Yung promises ng Diyos. Yung mga bagay tungkol sa Diyos. Pero nandito pa lang tayo sa pag-minimize ng mga bagay na ito. Diba? Kaya nga, napakahalaga mga minamahal na kung may kaaway ka, kung meron ka hindi pinapatawad, ito lang yung sinasabi ng Diyos sa iyo, huwag kang mag-ubos ng oras doon. May mga tao na 10 taon, 20 taon na may kagalit, may kaaway, hindi pinapatawad ng kapatid, hindi pinapatawad ng mga, gamitin na natin, mga manugang, mga biyanan, mga in-laws, mga brother-in-laws, sisters-in-law, namumuhay sa kompetensya, namumuhay sa unforgiveness. Diba? Kung maaari, yung minimize living on this broken world, stop making enemies. Kung nasa kay Kristo ka, nasa Diyos ka, start making peace. Live in peace. It is better, Matthew chapter 5 na binabanggit, to live in a harmony. Huwag ubusin ang oras sa mga pagkukompetensya, pagbabalidate mo ng sarili mo, para yung insecurities mo, hinahanap mo, ulitin ko na naman sa mga tao na kailangan makita na naibabalidate mo kung sino ka. Yung status symbol mo ay sa pamamagitan ng, bagitin kasi nauubos ang panahon mo rito sa broken world na ito, sa kakalaan mo rito. Iniisip mo kasi yan ini-spendan mo ng oras yan spendan mo rin yan ng mga bagay-bagay sa buhay ninyo. Sayang. If you want to stop a war, halimbawa may nanggegera sa'yo, huwag kang makipaggera sa kanila. Matitigil ang gera. Yan. I-stop mo yung pagdaig sa mga tao. Stop thinking of yourself highly than other. Broken word yan What is important, i-google mo na lang ang oras mo sa paglilingkod sa Diyos. I-google ang oras mo sa iglesia kung paano ma-build up ang body of Christ, madalisay ang body of Christ. Napakahalaga yan. Maging lubricant ka sa mga friction ng buhay. Yun ang ibig sabihin. Imbis na nakikipagkaskasan ka, nakikibakal sa bakal ka, bato sa bato, nakaskasan, dahil full of conflicts, maging isa kang lubricant. Ibig sabihin, maging avenues ka ng peace na lamang. Kaya, i-minimize mo yung mamuhay sa mga ganitong bagay. Simplify life. Marami ko kasing tao na namumuhay doon sa galit nila, namumuhay sa yung insecurity nila, nabubuhay sila sa kayabangan nila, nabubuhay sa kailangan yung mga tao ay na-adore sila. Hindi ko naman sinasabing totally, pero napakaganda sana kung totally mawawala mo yun, na totally surrender it to God. Nga lang, dahil talagang this is a broken world as reality written in Ecclesiastes, ang gusto lang ng Panginoon na talagang kung maaari hindi lang minimize, surrender it. Surrender it to God. Yun po yun. Kaya ko lang binanggit yun, ginagamit natin yung reality, but
because of faith, ito na tayo lumalalim, deeper. But because of our belief in God, we can surrender everything that is broken on this planet and maximize things to the things of God. Tuloy natin ito sa susunod na video, mga minamahal ko. Minimize yung mga tinatawag na mga ganitong, this is a broken world, kasama sa system ng broken world ito. Halimbawa, nagtatrabaho ka at ang yung trabaho mo ay, example ko na sa iyo, inalis ka na niyan sa Diyos. Uwi na lang ka na ng panahon niya na makapaglingkod sa Diyos. Sabi, mag-isip ka. Baka yung trabaho yan, hindi na sa Diyos galing yan. Baka yan ay galing na sa sistema ng broken world. Kaya sinasabi ko, kung meron kang pananampalataya, kung meron kang malaki, dakilang paniniwala, God will provide and God will give you a work or a job that you have so much time with the Lord. Yun ang kalooban ng Diyos. God is full of grace na lamang. Yan na lagi niyong isipin. God is full of mercy na lamang. God ay punong-puno na lamang talaga ng love sa atin. Kaya yung permissive will niya ay umiiral na lang sa bawat isa sa atin. Napakabait ng Diyos, puno ng grasya. At kahit papano, ginagamit pa niya tayo. By grace, we have this ministry. Kung wala yung grace ni God na yan, hindi kanya gagamitin talaga. Naaawa pa lang talaga siya. Pero kung ikaw, makakapag-decide, darating ang panahon at panahon na talagang may mga bagay naman na naglalayo na sa iyo sa broken world nito sa Diyos, decide. It is biblical, it is a powerful faith, and God will sustain you, and God will reward you, and God will be with you. Tatanong, kaya ba? Yun nga. Kakaya ito sa tulong at grasya ng ating Panginoon. As I said, if Satan, sabi nga rito, sinulat to, it cannot make you bad, it will make you busy. Na mapoforget mo na, tira-tira na lamang ibibigay mo sa Diyos. Pastor, ano ba sinasabi mo? Ito yung nagkukonsume sa iyo. Ito yung napakalaking oras, consuming ito sa buhay mo. Ayan. Ano ba yung nagkukonsume sa iyo? Alam mo yan. Ito ba ay laruan? Ito ba ay project? Ito ba ay trabaho? Diba? Ito ba ay tao? Ito ba ay barkada? Ito ba ay bisyo? Ito ba ay career? Ito ba ay pangarap mo sa future na talagang kumbaga sa kabayo, nakabukado ka na. Yun na lang ang tinitingnan mo. Hindi mo na nakita yung balanse ng buhay. Akala mo sa buhay, yun na lang. Nakalimutan mo, may family, may friends, may churchmate, may Christian life pa. Bukadong-bukado, parang kabayo. Magiging successful ka nga dyan dahil bukang-bukado ka doon sa aim na tinatakbo mo. But that is not the real life. Ang life natin ay balanse. Kung may panahon tayo sa pamilya, may higit na panahon tayo sa Diyos. At dagdag na lang yung panahon ng pag-aaral at pagtatrabaho. Una sa lahat ng Diyos. Pastor, bakit una sa lahat ng Diyos? Humihinga ka dahil sa Kanya. Pastor, bakit una sa lahat ng Diyos? May buhay ka dahil sa Kanya. Pastor, bakit una sa lahat ng Diyos? Kung hindi niya inalaw na maging matalino ka o meron kang utak para magtrabaho, para mag-aral, para magpursyo sa mga karin mo, hindi mo makakayanan yun. It's all under His benevolence, pagpapala niya. Kaya bilang pasasalamat na lang natin sa kamatayan ni Kristo na nanaog sa lupa para sa iyo, bilang pasasalamat natin sa Diyos na nanaog sa lupa para ibigay niya ang buhay na walang hanggan sa iyo, bigyan naman natin siya ng pinakamalaking bahagi ng ating buhay, ang oras. Life is short. How important is every single day? Diba? Kaya nga sabi ko sa inyo, not to count days ang malalim na Kristiyano, but to consecrate days every day. Inaalay mo ang bawat araw mo para sa Diyos. Napakabilis ng mga panahon ngayon, pero busy pa rin ang tao. Fast food, mga sasakyan, mga transportasyon. Even yung tao ngayon, busy na rin para mga sasakyan ngayon. Walang pagkakaiba sa ilalim ng araw noon, ngayon magpagpakilanman. Too much time, saan mo ba na-i-spend dito? Para ka bang kabayo na bukado, doon na lang ng focus mo. And you neglect everything in your life. The spiritual balance in your life. Which is number one, God, family, church, yung mga trabaho nyo, pangalawa na lamang yun. Every human being may time binibigay ng Diyos sa atin.
Sa isang week, ang oras nito ay 168 hours. Di ba? Kung mabubuhay ka ng 70, first 15 years nito, childhood mo i-spend. 20 years nito, itutulog mo. Papahinga mo. 31 years to live. Eating, working, blah, blah, blah. What is your life? Sabi nga ng Book of Santiago, vapor, quickly vanishing away. So whatever it is already set. And we will stand at the judgment seat. Tatayo tayo one day sa paghuhukom. Di ba? Ang mga mayaman, hindi makakabili ng oras yan. Yung mga scientists, hindi makakaimbento ng minuto yan. Hindi makakabili o buy time. Kaya tell God today that everything that belongs to you is from God. I am for you, O God. Amen po ba doon, mga minamahal? Mananalangin po tayo at mga last statement sa huling video. I hope you add life to your days, not add days to your life. Magkaiba po yun. Add life to your days, don't add days into your life. Ang ibig sabihin, pag natagpuan mo si Kristo bilang buhay, at ikaw ay binigyan niya ng buhay, ang days na ito na pinagkaloob sa iyo ay steward ka lamang. Ikaw ay katiwala lamang ng Diyos. Alam mo ba yun? Na hindi mo pag-aari ang oras mo. Alam mo ba yun na ang oras mo ay hindi ikaw ang owner? Alam mo ba ng bawat araw na ito ang gumagawa ay hindi ikaw, kundi this is the day that the Lord has made. Walang pag-aari tayo sa mundong ito kahit oras natin. Kaya kung ikaw na nakikinig ngayon ay walang oras sa Diyos, mag-isip-isip ka. Baka dumating ang mga bagay na hindi natin inaasahan, katulad ng fading away like a shadow, ang buhay ng tao, ay haharap tayo sa ikalawang buhay, sa kanyang mga pagsusulit, anong ihaharap natin. At higit sa lahat, ano ang pasasalamat natin sa Diyos na nagkatawang tao, Diyos na nagbayad sa ating mga kasalanan, Diyos na gusto kang mapabilang sa buhay na walang hanggan. Ano igaganti mo? Ito pa ba ang kabalahanan mo sa buhay? We have so many reasons, nakala natin validated that we have no time. Lahat po tayo may time. Pare-parehas lang ang minuto natin. Pare-parehas lang ang oras natin. Gusto ng Panginoon ipaglaban mo ang iyong pananampalataya. Gusto ng Panginoon na itaas mo ang Panginoon. Huwag kang matakot. Bakit ka matatakot? Ang Diyos ang magkakarga sa iyo. Ang Diyos ang mag-a-arrange nito. Ang Diyos ang mag-o-orchestrate sa iyo. Gaano ba karami ang kailangan mo para maging masaya? Hindi ba pwedeng ang kasiyahan ay unang-una ay galing sa Diyos? Di ba tayo pwedeng mabusog ng galing sa Diyos? Tutularan pa ba natin si Solomon na nag-experiment na ako diyan, dinaanan ko na yan. Susunod ka pa ba sa yakap niya na bandang dulo, i-regret mo, tatanda ka, mamumuhay ka ng temporaryo, at sasabihin mo, wala palang kwenta ang buhay. Kaya habang humihinga ka ngayon, habang may lakas ka ngayon, habang may buhay ka ngayon, talagang magbulay-bulay ka, deep reflection that make the most of your time loving, serving, enjoying, satisfying in our Lord Jesus Christ. Manalangin po tayo sandali at talagang ang mga sermon ngayon medyo mabigat, lalo na sa isang taong they are the captain of their soul. Sila yung nasusunod ng kanilang mga schedule, sila yung mga nasusunod ng kanilang pagpatakbo ng buhay, sila nagpapattern sa mga edad nila, kung kailan sila magaganito, bla bla bla. Mabigat yan, pero magaan yan kung ang isang tao ay open-hearted na binibigay ang buong pamamahala kay Kristo. Panginoon, nananalangin ako sa mga katuruan mong may radicalism na talagang maging ang aming Panginoon ay tinuruan naman kami na pasanin ang aming cross, i-deny ang aming sarili, kalimutan ang aming sarili. At ang sumunod sa Kanya ay bilangin ang magagastos, the cost of following Jesus. Panginoon, no regrets ang lahat ng sumunod sa iyo na sinabi na nakasulat at nakatala sa Biblia. Ang totoong lahat ng sumunod sa iyo, walang isa man doon na nabasa ko, Panginoon,
gusto ko pong itong ipanalangin sa mga kapatid na nagsabing sila'y nagsisisi dahil sumunod sila kay Kristo. Ngunit napakarami po, Panginoon, ang aming nababasa na ang tumalikod sa iyo, nagkaroon ng walang panahon sa iyo, sila yung mga maraming pagsisisi, regrets in life sa dulo ng kanilang mga buhay. Panginoon, teach us to number our days. Help us to consecrate our days sa iyo. Kaya habang may hininga ba kami, habang may mga few days pa kami, few months, few years, tulungan mo ang inyong mga anak. Teach us to number our days. Panginoon, sa tunay mong mga anak, ang mga salita mo'y pagpapala at katiwasayan. Ngunit ito'y katitisuran sa mga mapagsalangsang. Ito'y katitisuran sa mga taong hindi bumababa sa kanilang sarili. Ngunit Panginoon, tinawag niyo po ang inyong mga ngaral na si Solomon at ang inyong tagapagsalita, Panginoon, upang ang inyong tunay na mga anak ay patuloy niyong palalahanan na makapamuhay sa inyo. We are deeply concerned for all the ships, Panginoon, na iyong iniibig at dahilan ng iyong kamatayan sa krus ng Kalbaryo. Tulungan niyo pong mabuti, Panginoon Diyos, ang aking mga minamahal na mga kapatid sa iyo. Maraming salamat po. In the mighty name of Jesus we pray. Ang lahat po ay magsabi na. Amen.